Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang at makisali ka muna sa ating kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap makinig sa isang kwento kapag alam mong may mga kasabay kang nakikinig mula sa iba't ibang lugar. Kaya tara na, samahan mo ako sa isang kwentong puno ng sakit, hiwaga, pag-asa at pagbabalik ng dangal. Sa bayan ng San Gregorio, may isang lumang bahay na nakatayo sa dulo ng isang tahimik na kalsada. Hindi iyon mansyon, pero halata sa disenyo at tibay ng pundasyon na dati iyong marangya. Ang bakod ay may kalumaan na, ang pintura ng dingdin ay kupas na rin, at ang hardin sa harapan ay hindi na ganoon kasigla tulad ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang dignidad pa rin ang bahay na iyon. Parang isang taong maraming pinagdaanan pero hindi kailanman tuluyang bumagsak. Doon nakatira si Salvacion Vergara o mas kilala sa baryo bilang si Aling Salve. 70 taong gulang na si Salve. Madalas siyang makita ng mga kapitbahay na nakasuot ng simpleng bestida, tsinelas na luma pero malinis, at isang maliit na bayong na lagi niyang dala kapag pumupunta sa palengke. Hindi siya maingay, hindi rin siya mahilig makisalamuha ng matagal, pero magalang siya sa lahat. Lagi siyang may mahinang ngiti sa mga taong bumabati sa kanya. Kahit na sa mga mata niya'y may lungkot na hindi maipaliwanag. "Magandang umaga po, Aling Salve!" Bati ng tindera sa kanto na si Meling habang inaayos ang mga paninda nitong gulay. "Magandang umaga rin, Meling!" Mahinang tugon ni Salve. "Magkano ang kamatis ngayon?" "20 na po ang 3, tumaas na naman." "Ganun ba? Sige, pakiabot na naman ako ng 6. "Kayong 2 lang ba ulit ni Pilar ang kakain mamaya?" tanong ni Meling. Ngumiti si Salve, pero mabigat ang kanyang mga mata. "Oo, tahimik na naman ang bahay." Hindi alam ni Meling at ng halos lahat sa San Gregorio na hindi talaga pangkaraniwang matanda si Salve. Ang alam lang nila, isa siyang byuda na namumuhay ng simple. Ngunit sa totoo lang, ang pangalang Salvacion Vergara ay minsang kilalang kilala sa mundo ng negosyo sa Maynila. Noong kabataan niya, siya ang asawa ng negosyanteng si Don Ernesto Vergara. Isang lalaking nagsimula sa maliit na trading business hanggang sa makapagtayo ng mga gusali, makabili ng mga lupa at magkaroon ng bahagi sa ilang kumpanya sa loob at labas ng bansa. Tahimik ngunit matalino si Ernesto at higit sa lahat, mahal na mahal nito si Salve. Sabi ng mga nakakakilala sa kanila noon, hindi raw marunong yumabang ang mag-asawa kahit kailan. Kapag may biyaya, marunong tumulong. Kapag may kinikita, marunong magpasalamat. Ngunit gaya ng maraming magagandang bagay, hindi habang buhay nananatiling payapa ang lahat. May anak silang isa, si Mateo. Si Mateo ang sentro ng mundo ni Salve. Gwapo, mabait, at matalino. Hindi ito lumaking spoiled kahit kayang-kayang ibigay ng kanyang mga magulang ang lahat ng luho sa mundo. Minsan pa nga ay sumasama ito sa mga feeding program at outreach ng kanyang ina. Minsan, sinabi pa nito habang nagkakape silang mag-ina sa veranda ng dati nilang bahay sa Forbes, "Mama, balang araw gusto ko rin magkaroon ng sariling foundation." Napangiti si Salve noon. "Bakit anak?" "Kasi gusto ko may saysay ang pera. Ayokong puro negosyo lang. Gusto kong may napapakinabangan din ng mga taong walang-wala." "Mana ka sa papa mo," sabi niya habang hinihimas ang kamay ng anak. "Hindi ma, mana ako sa'yo." Kapag naaalala iyon ni Salve, tila may kutsilyong marahang humihiwa sa dibdib niya kahit lumipas na ang napakaraming taon. Sapagkat bago o man ikasal si Mateo sa nobya nitong si Clarice, isang aksidente ang kumitil sa buhay nito. Isang gabing pauwi si Mateo mula sa pagtulong sa isang charity event, nawalan umano ng kontrol ang truck na kasalubong niya sa highway. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Mula noon, parang hindi na muling bumangon ng lubusan si Salve. Kasunod niyon ay sunod-sunod na dagok pa ang dumating. Ilang taong pinagkatiwalaan nila ni Ernesto sa negosyo ang palihim na nagtaksil. May nagmanipula ng mga dokumento, may nagpanggap na kaalyado pero unti-unting inagaw ang mga pag-aari nila. Habang sugatan ng pamilya sa pagkawala ni Mateo, saka naman pinasok ang kanilang kabuhayan.
Hindi kinaya ni Don Ernesto ang bigat ng lahat. Sa loob lamang ng 2 taon matapos mamatay si Mateo, tuluyan ding pumanaw ang asawa ni Salve dahil sa atake sa puso. Mula sa isang marangyang buhay, napadpad si Salve sa tahimik na pag-iisa. Pero may isang bagay na hindi alam ng mga nang-agaw sa kanila. Hindi lahat ng ari-arian ng mga Vergara ay nawala. May ilang investment at legal holdings na hindi basta natunton ng mga taksil nilang kasosyo. May mga dokumentong itinago, may mga account na hindi nila nalaman, at may ilang taong nanatiling tapat kahit gumuho ang lahat. Pinili ni Salve na manahimik. Pinili niyang maduhay ng simple. Pinili niyang pabayaan ang mundo na maliitin siya, basta't alam niyang balang araw, sa tamang oras, mababawi rin ng katotohanan ang lahat. Sa kasalukuyan, ang taning kasama niya sa bahay ay si Pilar, isang 50 taong gulang na kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya nila. Hindi na tinuring ni Salve si Pilar bilang katulong lamang, sa dami ng unos na magkasama nilang hinarap, para na silang magkapatid. "Ma'am, uminom na po kayo ng gamot nyo," tanong ni Pilar isang umaga habang inilalapag ang lugaw sa mesa. Napatingin si Salve sa bintana. "Maya-maya na." "Hindi pwede yung maya-maya. Sumasakit na naman ba ang dibdib nyo?" "Hindi dibdib, Pilar," sagot ni Salve. "Alaala." Napahinto si Pilar. Kilala niya ang tonong iyon. Iyon ang tono ni Salve kapag bumabalik na naman ang sakit ng nakaraan. "Panaginip niyo na naman po ba si Sir Mateo?" Matagal bago sumagot si Salve. "Nakita ko na naman siyang nakangiti. Suot niya yung puting polo na paborito niya. Tapos sabi niya, 'Ma, huwag mong kakalimutan ang pangako mo.'" Natahimik si Pilar. Alam niyang may tinutukoy iyon. Noong nabubuhay pa si Mateo, may ipinakita itong disenyo ng hikaw kay Salve. Isang eleganteng piraso na hindi sobrang magarbo pero napakapino ng pagkakayari. Sabi ni Mateo, iyon daw ang gusto niyang ipasuot balang araw sa babaeng pakakasalan niya. "Mama, simple lang pero may dignidad. Ganyan ang gusto ko." At sumagot si Salve noon, "Kapag dumating na ang araw na yon, ako ang bibili." Hindi dumating ang araw na iyon. At ang pangakong iyon ang nanatiling sugat sa puso ni Salve sa loob ng 20 taon. Lumipas ang mga taon ngunit hindi nawala ang pagnanais niyang tuparin ang pangakong iyon kahit huli na ang lahat. Hindi para sa isang kasal na hindi na magaganap, kundi para sa alaala ng anak niyang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong mabuhay ng buo ang kanyang pangarap. Sa isang hapon, matapos magdilig ng mga rosas sa bakuran, dumating si Elian, ang apo sa pamangkin ni Salve. 21 taong gulang ito, payat, masipag at may pangarap makatapos ng pag-aaral kahit kapos sa pera. "Lola Salve," tawag nito habang binubuksan ng gate. "Nandyan pala kayo, Elian," sabi ni Salve habang pinupunasan ng kamay sa lumang tuwalya. "Hindi ba kayo may klase?" "Wala pong prof, nag-absent daw." Lumapit si Elian at inabot ang biniling tinapay. "Dalahan ko po kita ng paborito mong monay." "Salamat." Napatingin si Elian sa mga bulaklak. "Ang ganda na naman ng mga rosas nyo." "Mas maganda pa rin dati," mahinang sabi ni Salve. "Noong buo pa ang bahay." "Buo pa naman po ah." Napangiti si Salve, ngunit malungkot ang ngiting iyon. Hindi lahat ng pagkabuo nakikita sa semento. Hindi agad nakaimik si Elian. Sanay na siya sa lalim ng mga sinasabi ni Salve. Kahit hindi man nito ikwento lahat, ramdam niyang may matinding nakaraan ang matanda. "Lola Salve," marahang tanong niya, "bakit po ba parang ayaw niyong gumastos para sa sarili niyo? Kaya niyo namang ayusin ang bahay. Kaya niyo namang bumili ng mas maayos na gamit." Matagal na tumingin si Salve sa mga rosas bago siya sumagot. Kapag minsan kasing nawala sa iyong lahat dahil sa maling pagtitiwala, matututo kang huwag ipakita sa mundo kung ano talaga ang meron ka. Hinihintay niyo po ba ang tamang panahon? Hinihintay ko ang tamang dahilan. Kinagabihan, habang tahimik ang buong bahay at mahinang umuulan sa labas, mag-isa si Salve sa kanyang silid.
Binuksan niya ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kabinet na andoon ang mga lumang larawan ni Mateo, ang relong minana pa nitong sa ama niya at isang punit na papel na may sketch ng hikaw na ipinakita nito noon. Hinaplos niya ang papel gamit ang nanginginig na kamay. "Anak," bulong niya, "ang tagal na, pero hindi kita nakalimutan." Pumatak ang kanyang luha sa lumang sketch. Sa ibaba ng papel ay may maliit na sulat kamay ni Mateo, "Para sa babaeng mamahalin ko ng habang buhay. Pero kung hindi man dumating ang araw na iyon, sana maalala mo ma na minsan nangarap din akong maging masaya ng simple lang." Napapitit si Salve. Doon niya naramdaman na hindi na siya pwedeng manatiling nakakulong sa pagdadalamhati. Hindi na sapat na alagaan lang niya ang mga alaala. Kailangan niya ring harapin ng isang bahagi ng nakaraan na matagal na niyang iniiwasan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Pilar, biglang nagsalita si Salve. "Pilar, bakit po? May pupuntahan tayo sa Makalawa. Sa simbahan po ba o sa ospital?" Umiling si Salve. "Sa siyudad." Napataas ng kilay si Pilar. "Sa siyudad? Para saan?" Titingin ako ng alahas. Halos mabitawan ni Pilar ang tasa. "Alahas?" "Oo." "Ma'am, seryoso po ba kayo?" "Sobrang seryoso." "Anong klaseng alahas naman?" Yumuko si Salve at marahang inilapag ang kutsara. "Yung matagal ko nang dapat binili." Natahimik si Pilar. Noon niya lang muling nakita sa mga mata ni Salve ang uri ng desisyong hindi na mababali. Sa parehong araw na iyon, sa kabilang lungsod, abala sa kanyang trabaho si Livia Calderon, ang manager ng kilalang butik na Aurelia Gems. Matalim ang kanyang mga mata, laging planchado ang buhok, at mahigpit ang pagtingin sa sinumang hindi pasok sa kanyang pamantayan ng karapat-dapat maging kliyente. Siguraduhin yung maayos ang display mamayang hapon. Utos niya sa mga sales lady na sina Kesha at Marnie. "May dadaan na influencer. Ayokong may makitang mukhang palengke rito." "Yes ma'am." Sabay na tugon ng dalawa. Samantala, sa labas ng butik, nakapwesto si Brando Sese, ang head guard ng mall. Malaki ang pangangatawan. Ngunit ang totoo'y mas malaki ang takot niyang mawalan ng trabaho kaysa sa konsensya niya. Kaya kapag may utos ang management, sinusunod niya agad, kahit minsan ay lampas na sa tama. Wala pang kamalay-malay ang mga taong ito na may isang matandang babaeng unti-unti nang nagpupulupot ng tapang sa kanyang dibdib. Isang babaeng tilang dekada ng tahimik, ngunit malapit ng kumilos hindi dahil sa paghihinggil, kundi dahil sa isang pangakong hindi niya kayang ibaon sa limot. Sa gabing iyon, matapos matulog si Pilar at humupa ang ulan, lumabas si Salve sa veranda bitbit ang isang tasa ng mainit na tsaa. Naupo siya sa lumang tumba-tumba at minasdan ang madilim na kalangitan. Mula sa malayo, narinig niya ang boses ng tricycle driver na si Nardo na nagpapaalam habang dumaraan sa tapat ng bahay. "Aling Salve, bukas ulit po." "Kaing-ingat ka, Nardo." "Kayang-kaya pa po ba niyong maglakad sa palengke bukas? Pwede ko po kayong ihatid." "Hindi na sa palengke bukas." "Saan po?" Sandaling natahimik si Salve. Pagkatapos, ay tumingin siya sa dilim ng kalsada na parang may hinahanap sa malayo. Sa isang lugar, kung saan matagal na akong dapat pumunta. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, hindi lamang alaala ang nasa puso ni Salvacion Vergara. May desisyon na, may direksyon na, at bagamat wala pang nakakaalam, iyon ang gabing dahan-dahang nagsimulang gumalaw muli ang kanyang tadhana. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang at makisali ka muna sa ating kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas damang isang kwento kapag sabay-sabay natin itong dinaraanan. Kaya tara at ipagpatuloy natin ang mas mabigat na kabanata ng buhay ni Doña Salve. Kinabukasan matapos ang gabing iyon sa veranda, mas maaga kaysa karaniwang nagising si Salvacion Vergara.
Hindi siya agad bumangon. Matagal muna siyang nakatitig sa kisame ng kanyang silid habang ang unang liwanag ng umaga ay marahang sumisingit sa pagitan ng manipis na kortina. Tahimik ang bahay, tanging huni ng mga ibon sa hardin at mahinang kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, hindi tahimik. May kabog na matagal na niyang hindi nararamdaman, hindi takot lamang, kundi kaba ng isang taong sa wakas ay haharap sa isang bahagi ng nakaraan. Sa mesa sa tabi ng kanyang kama, naroon pa rin ang lumang sketch ng hikaw na minsang ipinakita sa kanya ni Mateo. Maingat mahiyong inangat at muling pinagmasdan. Hindi iyon sobrang garbo. Hindi ito katulad ng mga alahas na gusto ng mga babaeng sanay sa kapuri at inggit ng ibang tao. Pino ang disenyo nito. Parang bulaklak na hindi lubusang bumubuka. May manipis na linya ng ginto at maliliit na batong parang hamog sa umaga. Simple, malinis, marangal. Mama, simple lang pero may dignidad. Muling umalingaw-ngaw sa isip ni Mateo. Napapikit si Salve. Tutukarin ko na anak, kahit ako na lang ang makakita. Ilang sandali pa ay kumatok si Pilar sa pinto. Ma'am, gising na po kayo? Naghanda na ako ng almusal. Pumasok ka Pilar, sagot ni Salve. Pagbukas ng pinto, nakita ni Pilar na bihis na si Salve kahit maaga pa. Nakasuot ito ng malinis ngunit luma pa ang bestida, kulay abo at may maayos na pagkakapulupot ng buhok sa likod. May kakaiba sa tindig nito ngayong umaga, mas tuwid ang likod, mas malinaw ang mga mata. Talagang tuli po tayo? Tanong ni Pilar habang inilalapag ang tray ng lugaw at tsaa. Oo, ngayong araw na. Ngayong araw na. Napabuntong hininga si Pilar. Ay, ma'am, hindi ko naman kayong pinipigilan. Ang akin lang, baka masaktan lang kayo ulit. Hindi na kayo sanay sa mga taong mapangmata. Iba na ang mundo sa syudad. Ngumiti si Salve ngulit hindi mahina ang ngiting iyon. Pilar, matagal na akong nasaktan. Hindi na bago sa akin ang tingin ng mga taong ang akala nila pera lang ang sukatan ng halaga. Bakit kailangan niyo pang puntahan? Dahan-dahang inilapag ni Salve ang kutsara. Dahil may mga bagay na hindi mo matatakasan habang buhay. May mga pangakong kahit kaano katagal, bumabalik at bumabalik sa'yo. Tumahimik si Pilar. Kilala niya ang tonong iyon. Kapag ganun magsalita si Salve, wala nang makapagpapabago ng isip nito. Matapos silang kumain, lumabas sila ng bahay. Sa tapat, naghihingkay na si Nardo sa kanyang lumang tricycle. Nang makita ni Salve at Pilar, agad siyang bumaba at inayos ang upuan. Aling Salve, handa na po. Sa terminal lang po ba tayo o diretso na sa bayan? Hindi sa bayan, Nardo. Sa sentro tayo ng lungsod. Napakamot si Nardo sa ulo. Sa lungsod? Ang layo po noon. Pero sige, ihatid ko kayo. Nardo, sabi ni Pilar, baka masyadong mainit para sa biyahe. Magji-jeep na lang kaya tayo pagdating sa terminal. Umaling si Salve. Hindi. Sasakay ako hanggang saan kayang dalhin ni Nardo. Gusto kong dahan-dahan. Napatingin si Nardo sa matanda. May kutob siyang hindi ordinaryong lakad iyon. Habang binagtas nila ang kalsada palabas ng San Gregorio, dumaraan sila sa mga bukirin, mga tindahang kakabukas pa lang at mga batang nakauniporme na naglalakad papuntang eskwela. Tahimik si Salve sa karamihan ng biyahe. Si Pilar naman ay panay sulyap sa kanya, parang bantay na handang sumalo kung bigla itong manghina. Sa gitna ng biyahe, biglang nagsalita si Nardo. Aling Salve, pwede po bang magtanong? Pwede. Yung pupuntahan niyo po ba importante? Napaka-importante. May bibilhin po ba kayo? Matagal na tumingin si Salve sa kalsada sa unahan bago sumugot. Oo. Hindi para sa luho, para sa alaala. Hindi na nagsalita pa si Nardo. Pakiramdam niya'y may malalim na kwento sa likod ng simpleng sagot na iyon. Pagsapit nila sa lungsod, agad bumungad ang ibang mundo kay Salve. Matataas na gusali, malalaking billboard, mga mamamahaling sasakyan, mga taong naglalakad na parang laging may hinahabol. May pamilyar na kurot sa dibdib niya. Dito siya dating lumaki bilang may bahay ng isang negosyante. Dito rin nawala ang halos lahat sa kanya. Pumara sila sa tapat ng isang malaking mall na may salaming dingding at nagkikislapang pangalan sa itaas. Tumingin si Pilar sa paligid at napalunok.
Parang hindi tayo bagay dito. Bulong niya. Narinig iyon ni Salve at bahagyang numiti. Hindi naman kailangang bagay ka para makapasok sa isang lugar, Pilar. Tao tayo, hindi tayo dekorasyon. Pagpasok nila sa mall, maraming mata agad ang napalingon. Hindi dahil kilala nila si Salve, kundi dahil sa payak niyang anyo. Marami sa dumadaan ay nakaayos, naka-perfume, may mamamahaling bag at sapatos. Samantalang si Salve, dala ang lumang bayong at nakasuot na kupas na bestida, ay parang isang aninong hindi inaasahang mapadpad sa ganoong klasing lugar. Ngunit hindi siya natinag. Tumigil siya sa harap ng directory at hinanap ang pangalan ng butik. Aurelia Gems. Mahina niyang basa. Nang makarating sila sa ikalawang palapag, nasilayan agad nila ang tindahan. Mula sa malayo pa lamang ay kita na ang ningning ng mga ilaw na nakatutok sa mga alahas sa loob. Malinis ang salamin, mamahalin ang ayos. Ang bawat display ay tila nagsasabing ang halaga ng anumang makikita roon ay lampas sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ordinaryong tao. Sa loob ng butik, abala si Livia Calderon sa pag-ayos ng placement ng bagong dating na koleksyon. Nakatayo sa tabi niya sina Kesha at Marnie. Parehong bata, makinis at kabisado ang ngiti ng mga sales lady na marunong kumilatis kung sino ang dapat pag-aksayahan ng lambing. Pakibantayan niyo ang entrance. May paparating na guest mamayang hapon. Ayokong may kung sino-sinong pumakasong at humahawak sa display. Yes, ma'am. Sabay na tugon ng dalawa. Hindi nagtagal, dumating si Isel Arsena ang influencer na suki ng tindahan. Naka-high heels ito. May malaking sunglasses kahit nasa loob ng mall. At may kasunod pang isang kaibigang si Francine Lontok na kapwa mahilig sa sosyal na eksena. Livia! Malakas na bati ni Isel. Nandito na ba yung bagong diamond line? Of course, Ma'am Isel. Agad na matamis na sagot ni Livia. Kayo po ang una naming papakitaan. Habang tinitingnan ni Isel ang mga hikaw at kwintas sa loob, huminto naman sa labas ng butik si Salve. Naroon ang refleksyon niya sa malinis na salamin. Isang matandang babaeng mukha ng pinagod ng panahon. Ngunit sa likod ng refleksyong iyon ay naroon pa rin ang Salvacion Vergara na minsang marunong humarap sa mga boardrooms, sa mga abogado at sa mga taong akalay na bibili na ang lahat. Ma'am, sigurado po ba kayo? Oo, pumasok siya. Kaagad siyang nasalubong ni Kesha na may ngiting halatang peke. Good morning po, sabi nito sabay sulyap mula ulo hanggang paa ni Salve. May tutulong po ba kami? Meron. May gusto akong tignan na hikaw. Nabalitaan kong may bagong dating kayong piraso. Floral design, limited edition. Napatingin si Kesha kay Marnie. May bahagyang pag-angat ng sulok ng labi ng dalawa. Limited edition po? Ma'am, medyo mahal po iyon. Natanong kita ba kung mahal? Mahinahong tugon ni Salve. Saglit na natigil si Marnie. Hindi niya inaasahan ang ganung uri ng sagot mula sa isang mukhang probinsya ng matanda. Lumapit si Pilar sa tabi ni Salve, halatang naiilang. Gusto lang po naming makita. Nang marinig ni Livia ang pag-uusapan, mabilis siyang lumapit. May concern ba rito? Tanong niya. Ngunit nang masulyapan niya si Salve, agad nagbago ang mukha niya. Hindi man siya tahasang sumangot, malinaw sa mata niya ang paghusga. May titingnan daw po silang limited edition floral earrings. Sabi ni Kesha. Bahagyang tumawa si Livia. Ganun ba? Humarap siya kay Salve. Ma'am, baka may mas bagay sa inyo sa ibang section. Meron kaming mas simple, silver-plated, hindi masilan, hindi rin mahal. Ikaw ba ang manager? Tanong ni Salve. Yes. Kung ganon, mas mabuti. Ibig sabihin, kaya mong magdesisyon kung ilalabas ba sa display ang gusto kong makita. Lalong tumigas ang mukha ni Livia. Ma'am, inaingatan po namin ang high-value pieces. Hindi po basta inilalabas kung walang kasiguruhan. Anong klaseng kasiguruhan ang gusto mo?
Ang boses ni Salve ay hindi malakas, ngunit malinaw at tuwid. Napansin iyon ni Giselle mula sa kabilang dulo. Dahan-dahan siyang lumapit. Kuryosidad at pangungutya ang parehong nasa mukha. Livia? Sino sila? Mahina ngunit sapat para marinig ng lahat ang tanong niya. Customer lang, sagot ni Livia na hindi inaalis ang tingin kay Salve. Napatawa si Giselle. Sure ka? Narinig iyon ni Pilar at agad siyang lainis. Aba, anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Giselle pero malamig. Wala naman, nagulat lang ako. Usually kasi may standard ang mga ganitong tindahan. Mula sa labas, napalingon si Brando Sese, ang head guard. Nakatayo lamang siya roon ngunit nagmamasid na. Sa loob, muling nagsalita si Salve. Patingin ako ng hikaw. Iyon lang ang sinabi ko. Hindi ako humihingi ng limos. Ma'am, sagot ni Livia. Ngayon ay mas halatang matalim na ang tono. Hindi po sa pagmamataas pero may mga alahas kami rito na aabot ng milyon ang halaga. Hindi po ito palainte na pwede pong hawak-hawakan ng basta-basta. Hindi rin ito simbahan para hadlangan ng sino mang gustong pumasok. Malamig na tugon ni Salve. Napatingin ng ilang customer. Si Francine, ang kaibigan ni Isel, ay mahina ngunit narinig pa rin ng lahat na nagsabi, ang tapang naman ni Lola. Namula sa hiya si Pilar, ngunit si Salve ay nanatiling tuwid. Ilabas mo ang hikaw, sabi niya. Babayaran ko kung gugustuhin ko. Hindi napigilan ni Livia ang isang maikling, mapanlibak na tawa. Babayaran? Nang buo? Oo. Cash? Card o baka may installment? Sabad ni Isel at natawa si Francine. Naramdaman ni Pilar na nanginginig ang kamay ni Salve, ngunit hindi ito umatras. Ano man ang paraan ng bayad, hindi na dapat problemahin ng taong ang trabaho ay magpakita ng paninda. Unti-unting kumitid ang mga mata ni Livia. Sa puntong iyon, hindi na simpleng paghusga ang umiiral sa kanya. Naiinis na siya dahil may isang matandang hindi natitinag sa pangmamaliit niya. Brando! Tawag niya ng bahagyang malakas. Pagkarinig sa pangalan, agad pumasok sa butik ang gwardya. Ma'am? Paki-assist nga si... Ma'am, palabas? Mukhang nagkakaroon tayo ng disturbance. Mabilis na napatingin si Pilar kay Salve. Hindi kami nanggugulo, titingin lang kami. Ngunit hindi na tinatanggap ni Livia ang anumang paliwanag. Sa likod ng malamig ng ngiti ay malinaw ang mensahe. Hindi ka karapat-dapat dito. At doon, sa harap ng malamig na ilaw ng mga mamahaling alahas, sa harap ng mga matang puno ng paghahatol, nagsimulang mabuo ang sugat na hindi na lamang lumang sakit ng nakaraan, kundi isang bagong pangamahala na magtutulak kay Salvacion Vergara na gawin ang matagal na niyang ipinagpapaliban. Hindi pa niya iyon ipinapakita, hindi pa niya inilalantad kung sino siya. Ngulit sa mismong sandaling iyon, habang ang mga mapangmata ay nakatitig sa kanya na para lang siyang istorbo, may tahimik nang ipinapanganak na pasya sa dibdib ng isang matandang minsang nawala ng lahat. At kapag ang isang taong maraming taon na nahimik ay sa wakas kumilos, hindi lang isang buhay ang mababago. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang at makisama ka muna sa ating kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap damhin ang isang kwento kapag sabay-sabay natin itong sinusubaybayan. Kaya tara at ipagpatuloy natin ang mas mabigat at mas nakakagulat na yugto ng buhay ni Doña Salvacion. Pagkasambit ni Livia ng utos kay Brando, tila biglang lumamig ang hangin sa loob ng Aurelia Gems. Ang ilang customer na kanina ay simpleng nagmamasidyamang ay bahagyang umurong, ngunit walang sino mang nagsalita para awatin ang nangyayari. Nakatayo si Salvacion Vergara sa gitna ng mamahaling ilaw at makikinang nasaremin, ngunit sa mga mata ng naroon, isa lang siyang istorbo na kailangang alisin. Lumapit si Brando sa mag-ina, o sa paningin niya, sa matandang babae at sa kasama niyang mukhang probinsyana. Ma'am? Sabi niya sa pilit na magalang na tono, baka pwede pong lumabas muna tayo. Hindi gumalaw si Salve. Hindi ko pa nakikita ang alahas. Malamig niyang sagot. Ma'am, wag na po nating palakihin, singit ni Livia. May ibang customer kami. Napahigpit ang hawak ni Pilar sa bayong. Hindi ba customer din kami? Napatingin sa kanya si Isel at pinandilatan pa siya bago ngumiti ng mapanlibak. Customer? Hindi naman lahat ng pumapasok sa tindahan ay customer.
Minsan, may mga napapadpad lang. "Bastos ka!" biglang sabi ni Pilar na ngayon ay namumulan na ang mukha sa galit. "Salve!" Mahina ang boses ni Salve, ngulit sapat para patahimikin siya. Nakahawak pa rin si Brando sa sariling sinturon, halatang naiilang, ngulit mas nangingibabaw ang takot na mapagalitan ng manager. "Ma'am, sumama na lang po kayo sa akin." At nang hindi pa rin gumalaw si Salve, doon na siya maingat ngulit malinaw na humawak sa braso ng matanda. Agad na pasigaw si Pilar, "Hoy, dahan-dahan!" Napatingin ang lahat. Si Salve ay bahagyang natigilan sa pagkakahawak ni Brando, ngunit hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, at lalong hindi siya namalimos ng awa. Ang ginawa niya ay tumingala lamang at tumitig ng diretso sa gwardya. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. Natigilan si Brando. Brando po." "Brando?" mahinahong sabi ni Salve. "Sana maalala mo ang araw na ito. Hindi iyon malakas, hindi iyon banta sa karaniwang pandinig. Ngunit may kung anong bumibigat sa dibdib ni Brando nang marinig niya iyon." Sa sumunod na mga segundo, tuluyan nang inalabas si Salve sa butik. Hindi man literal na kinaladkad sa sahig, malinaw sa lahat ng nakakita na marahas at kahiyahiya ang paraan ng pagpapataboy sa kanya. Natisod pa bahagya sa paglabas at agad siyang inalalayan ni Pilar na halos manginig sa sama ng loob. Mula sa gilid, may ilang taong naglabas ng cellphone. "Uy, i-video mo," mahinang sabi ng isang dalagita sa kasama niya. Sa likod nila, mahinang tumawa si Francine habang si Giselle naman ay umiiling na parang nababahuan sa eksena. Ang aga-aga, may drama na. Bulong pa nito. Pagkalabas nila sa butik, huminto si Salve. Wala siyang sinabing masama. Hindi siya lumingon sa mga mapanghusgang mukha. Ngunit sa ilalim ng payak niyang anyo, may kung anong matagal nang nakabaon ang tila tuluyang naggising. "Ma'am," nanginginig na sabi ni Pilar. "Umalis na tayo. Tama na to." Tumanggo si Salve. Sa daan pabalik sa parking area ng tricycle stand, tahimik silang tatlo. Si Nardo, na kanina pang naghihintay sa labas ng mall, agad na patayo nang makita ang kalagayan ng dalawa. "Ano pong nangyari? Bakit parang namutla kayo?" Hindi agad sumagot si Pilar. Sa halip, siya ang unang napaiyak. "Pinalabas kami. Pinahiya kami. Dahil mukhang walang pambili." Napamura si Nardo sa ilalim ng hininga. "Ano? Sinong gumawa?" "Yan mo na," sabi ni Salve. "Hindi pwede yung yan mo na," galit na sabi ni Pilar. "Hinawakan pa kayo ng gwardya, tapos nagtatawanan pa yung nandoon." Tahimik si Salve. Tumingin siya sa mall na tila lamang ordinaryong gusali sa mata ng karamihan, ngunit para sa kanya, isa iyong paalala na hindi talaga nawawala sa mundong ito ang pangungutya sa mahihina, sa mga matatanda at sa mga mukhang wala ng halaga. Sa biyahe pa uwi, halos walang sumasalita. Tanging tunog ng tricycle at hampas ng hangin ng kasama nila. Ngunit, nang makarating sila sa bahay, doon simulang magbago ang takbo ng lahat. Pagkapasok pa lamang sa salas, dumiretso si Salve sa lumang aparador sa dulo ng silid. Nakatayo lamang sina Pilar at Nardo habang nakatingin sa kanya. Hindi nila alam ang gagawin. Hindi nila alam ang susunod na hakbang. Ang alam nilang may nabasag sa katahimikan ng matanda at hindi na iyon basta maiibabalik sa dati. Dahan-dahang inalis ni Salve ang isang lumang susi sa loob ng kanyang bestida. Binuksan niya ang ilalim na bahagi ng aparador at mula roon ay inilabas ang isang bakal na kahong matagal nang hindi nahahawakan. Napatingin si Pilar. "Ma'am." Hindi siya sinagot ni Salve. Umupo siya sa mesa, inilapag ang kahon at marahang binuksan ito. Nasa loob ang mga dokumentong ilang taon niyang iningatan. Mga titulo, mga lumang kontrata, mga kopya ng foreign holdings at ilang sulat kamay ng yumaong asawa niyang si Don Ernesto. Sa ibabaw ng lahat ay isang maliit na leather organizer na may nakasulat na pangalan. Attorney Ramir Fuentebella. "Pilar," sabi ni Salve, "kunin mo ang cellphone ko." "Para saan po?" "Tatawag ako." Mabilis na kinuha ni Pilar ang lumang keypad phone ni Salve mula sa drawer. Ngunit nang akala niyang iyon ang gagamitin nito, umiling ang matanda. "Hindi iyan, yung isa." Natigilan si Pilar.
Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, binuksan ni Salve ang isa pang drawer na palaging nakalock. Mula roon ay inilabas niya ang isang mamahaling smartphone na halatang hindi ginagamit sa pang-araw-araw. Tahimik na nanlaki ang mga mata ni Nardo. "Ma'am," bulong nito, "sa inyo po pala yun?" Hindi siya sumagot. Hinanap niya ang isang numero at pinindot iyon ng walang pag-aalinlangan. Ilang segundo ang lumipas bago may sumagot sa kabilang linya. "Hello?" Isang formal na boses ng lalaki ang narinig. "Ramir, ako ito." Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay biglang nagiba ang tono ng lalaki. "Doña Salvacion?" Hindi na nakapagsalita sina Pilar at Nardo sa narinig nila, para silang nabuhusan ng malamig na tubig. "Oo," mahinahong sagot ni Salve. "Kailangan na kita." Sa kabilang linya ay halatang nabigla ang abogado. "May nangyari po ba?" "Meron, at tapos na akong manahimik." Hindi na siya humaba pa. Sa maikling tawag na iyon, agad niyang pinapunta kinabukasan sa San Gregorio si Attorney Ramir Fuentebela, kasama ang accountant na si Hesper Llorin at ang executive assistant na Tania Valles. Mga taong tanging iilan lamang ang nakakaalam na hindi lubusang nawala sa mundo si Salvacion Vergara. Naging tahimik lang siya, naghintay, nagkubli, ngunit hindi tuluyang nawala. Pagkababa niya ng tawag, tila walang makahinga sa silid. "Ma'am," nanginginig ang boses ni Pilar. "Ano po ang ibig sabihin ng Doña Salvacion?" Doon lang siya tumingin sa dalawa. Hindi mayabang, hindi rin dramatiko. Tahimik lang ngunit malinaw. "Yun ang buong pangalan ko." "Pero, abogado, accountant, executive assistant?" Gulong-gulo si Nardo. "Dati pa silang nagtatrabaho para sa pamilya namin. Nawala ang marami sa amin noon, pero hindi lahat." Naupo si Pilar. "Ibig sabihin, hindi kayo basta-basta..." "Hindi ako dukha," putol ni Salve. "Pero pinili kong magmukhang ganoon." "Bakit naman po?" tanong ni Nardo. Tumingin si Salve sa bintana kung saan kita ang unti-unting pagdilim ng hapon. "Dahil hindi lang sila ako minaliit, dinungisan nila ang alaala ng anak ko. Hindi nila alam kung bakit ko gustong makita ang alahas na yon. Hindi nila alam kung anong pangako ang bitbit ko pagpasok ko sa tindahan na yon. Pero hinusgahan nila ako base sa damit, sa bag, sa mukha ko. At hindi lang para sa akin ang laban na ito. Para rin sa lahat ng katulad nyo," bulong ni Pilar. "Para sa lahat ng taong hindi pinapansin dahil hindi marangya ang itsura." Kinagabihan, hindi na ulit bumalik si Salve sa dating katahimikan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, ngulit bawat kilos niya ay may malinaw na direksyon. Inutusan niya si Pilar na ilabas ang isang lumang maleta. Ipinahanda ang isang bestidang itim na eleganteng matagal nang nakatago. Tinawagan niya ang isang car service contact na hindi pa rin nababago ang numero kahit mga taon na ang lumipas. At pinakiusapan niya si Nardo na wag na munang magsabi kanino man sa baryo tungkol sa nangyari. "Huwag mong ipagsabi, Nardo. Hindi po talaga aling..." Saglit siyang napatigil. "Doña..." Bahagyang ngumiti si Salve. "Salve na lang." "Opo. Pero pwede po ba akong magtanong? Ano iyon? Babalik po ba kayo roon?" Tahimik na sumulyap si Salve sa salamin. Doon niya nakita ang sarili, hindi na lamang bilang matandang balon ng San Gregorio, kundi bilang babaeng minsang bumagsak at ngayon marunong nang tumayo ng walang ingay. "Oo," sagot niya. "Kailan po?" "Bukas." Napatingin sa isa't isa sina Pilar at Nardo. "Bukas?" ulit ni Pilar. "Ganon kabilis?" "Matagal nang huli ang lahat," sagot ni Salve. "Hindi na dapat patagalin pa." Kinabukasan ng umaga, dumating sa San Gregorio ang 3 sasakyan. Isang itim na mamahaling sports car at 2 van. Halos maglabasan ng mga kapitbahay sa kanilang bahay nang makita iyon. Mula sa sports car ay bumaba ang isang matikas na lalaking nasa 60, si Attorney Ramir Fuentebela. Sa isang van naman ay bumaba si Hesper Llorin, maayos at istriktang accountant, at si Tania Valles, elegante at alertong executive assistant. Sa kabilang van,
Isa-isa namang bumaba ang 10 bodyguard na pawang nakaitim na suit. Halos manghina si Pilar sa nakita. Diyos ko, bulong niya. Mula sa hagdan ay unti-unting bumaba si Salve. Ngunit hindi na ito ang aling Salve na nakita ng Aurelia Gems kahapon. Nakaayos na ang kanyang buhok. Suot niya ang isang itim na bestidang may perlas sa kwelyo, mahinhing na makeup, at sapatos na hindi sumisigaw ng luho, ngunit hindi maikakailang mamahalin. Nasa kanyang tindig ang katahimikang hindi na mahina, kundi makapangyarihan. Lumapit si Tanya at bahagyang yumuko. "Good morning, Doña Salvacion." Tumanggo si Salve. Inabot ni Attorney Ramir ang isang folder. Nasa loob na po ang initial case notes. Nakuha na rin namin ang pangalan ng mall manager at may contact na kami sa legal team ng building. Magaling, sagot ni Salve. Lumapit si Pilar. Halos hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. "Ma'am?" Humawak si Salve sa kamay niya. "Sumama ka sa akin." "Saan po?" Tumigil si Salve. Tumingin siya sa sports car, sa mga bodyguards at sa kalsadang magdadala muli sa kanya sa lungsod. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa malayo, sa direksyong kinaroroonan ng butik na nagkamaling maliitin ang isang babaeng akala nila ay wala ng laban. "Sa lugar?" sabi niya, "kung saan kahapon nila ako pinalabas. At sa lugar ding iyon, malalaman nila ngayon kung sino talaga ang kanilang hinamak." Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang at makisali ka muna sa ating kwentuhan. I-comment mo naman kung tagasan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap sundan ang isang kwento kapag naman mong may mga kasabay kang nakikinig at nakikiusap sa bawat tagpo. Kaya tara at tungkayan natin ang mas mabigat na yugto matapos ang nakakagulat na pagbabalik ni Doña Salve. Pagdating ng convoy sa mall kinabukasan, halos mapahinto ang ilang sasakyan sa drop-off area. Ang itim na sports car na una nang bumaba ay agad na palingon ng mga tao, ngunit mas lalong nakatawag pansin ang 2 van sa likuran nito at ang 10 bodyguard na sabay-sabay bumaba, pawang nakasuot ng maitim na suit at may malinaw na pormang hindi basta pangkaraniwang security detail. Mula sa loob ng sports car, dahan-dahang lumabas si Salvacion Vergara. Sa sandaling iyon, parang may 2 larawan na sabay na nagbanggaan sa isip ng ilang taong nakakita sa kanya noong nakaraang araw. Siya rin ang matandang babaeng nakabestida at may bayong na pinagtatawanan nila. Ngunit siya rin ngayon ang babaeng may tindig na hindi na kayang tabunan ng kahit anong pangmamaliit. Amayos ang kanyang buhok, nakasuot ng elegante ngunit desente. At sa mga mata niya ay naroon ang tahimik na lakas ng isang taong matagal nang nilamon ng sakit ngunit hindi tuluyang nasira. Sa tabi niya ay bumaba si Attorney Ramir Fuentebella, tanga ng isang makapal na folder. Kasunod nito sina Hesper Leorin at Tanya Valles na kapwa seryoso ang mga mukha. Sa isang hakbang pa lang nila papasok sa mall, halatang may hindi ordinaryong ongyayari. "Ready na po ang legal notice," mahinang sabi ni Tanya habang naglalakad. "Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para iama ang mali. Alam na po ng management na darating tayo." Dagdag ni Attorney Ramir, nagulat sila nang malaman kung sino kayo. Maliit na ngumiti si Salve, ngunit walang saya iyon. Minsan sakalang nagugulat ang tao kapag nalalaman nilang may halaga ang taong inapi nila. Nang makarating sila sa harap ng Aurelia Gems, tila nanigas ang mga sales lady sa loob. Si Kesha ang unang nakakita sa kanila at halos mabitawan ng hawak na velvet tray. "Ma'am Livia?" Nauutal niyang tawag. "Yung matanda kahapon." Mabilis na lumabas si Livia mula sa office area ng butik. Ngunit nang masulyapan niya si Salve, kasunod ang abogado, accountant, assistant at 10 bodyguard, biglang nag-iba ang kulay ng mukha niya. Sa unang pagkakataon, ang dating tatalim at mapagmataas na manager ay mukhang nawalan ng hininga. Sa isang sulok, naroon din si Isel Arsena at ang kaibigan nitong si Francine. Nandyan sila para sa isang panibagong fitting at content shoot, ngunit halatang hindi nila inaasahan ng eksena. "Livia," mahina ngunit kabadong sabi ni Isel. "Anong nangyayari?" Hindi agad nakasagot si Livia.
Sa halip, si Attorney Ramir ang unang nagsalita nang makarating sila sa mismong bukana ng butik. "Good morning," formal niyang sabi. "Narito kami para sa opisyal na usapin tungkol sa insidenteng naganap kahapon laban kay Doña Salvacion Vergara." Parang tumigil ang oras. "Doña, sino?" Mahinang sabi ni Marnie, hindi na itago ang kaba. Tumingin si Salve sa loob ng butik. Parehong lugar, parehong ilaw, parehong salamin, ngunit ibang-iba ang ihip ng hangin ngayon. "Ako ang babaeng pinaalis ninyo kahapon," sabi niya sa malamig ngunit malinaw na tinig. "At bumalik ako hindi para humingi ng dispensa ninyo, kundi para ipaalala na ang dangal ng tao ay hindi nasusukat ng damit na suot niya." Si Livia ang unang pinilit ngumiti, ngunit hindi maitago ang paninginig sa boses. "Ma'am, mukhang may hindi pagkakaintindihan lang po kahapon." Hindi iyon hindi pagkakaintindihan, putol ni Attorney Ramir. Ayon sa salaysay ng aming kliyente at ayon sa initial witness statements na nakuha na namin, siya ay hinarang, pinahiya at pinalabas sa tindahang ito base sa inyong paghuhusga sa kanyang panlabas na anyo. Higit pa riyan, siya ay pisikal na hinawakan at inalis sa lugar kahit maayos siyang nakikipag-usap. Biglang napatingin si Brando na nakatayo lamang sa labas ng butik. Halata sa mukha nito ang tinding kaba. Hindi na siya makatingin ng diretsyo kay Salve. "Nagsunod lang ako sa utos," halos pabulong niyang sabi. Lumingon sa kanya si Salve. At ang pagsunod sa mali ay hindi kailanman nagiging tama. Tahimik ang lahat. Doon lumapit si Octavio Barrera, ang may-ari ng chain ng Aurelia Germs na halatang pinatawag ng madalian. Nasa huling 50 na ito. Makinis ang pagsasalita at sanay sa pag-ayos ng gusot gamit ang pera at pormang maamo. "Doña Salvacion," sabi niya habang inuunat ang kamay. "Octavio Barrera po, ako ang may-ari ng..." Hindi iyon tinanggap ni Salve. "Hindi ako naparito para makipagkamay." Napaurong si Octavio. "Narito kami," sabat ni Hesper Lorin, "upang magbigay ng formal na abiso na magsisimula ang legal at civil action laban sa inyong management at sa mga direktang sangkot sa insidenteng naganap kahapon. Mr. Barrera, baka nais ninyong malaman na si Doña Salvacion Vergara ay isa sa mga pangunahing investors ng Old Asset Trust na may historical holdings sa gusaling ito. Hindi man direktang pinamamalahaan ng kanyang pangalan ngayon ang retail spaces, sapat ang hawak naming dokumento upang patunayan na hindi siya basta-bastang customer lamang. Halos mapatigil sa paghinga ang ilang empleyado. Si Isel na kanina'y nakataas pa ang baba, unti-unti nang namutla. "Investor?" bulong niya kay Francine. "Teka, siya yung pinagtawanan natin kahapon." Balik na tanong ni Francine, ngayon ay halatang nanginginig na rin. Ngunit hindi roon nagtapos ang lahat. Humakbang si Salve papasok sa butik. Hindi na siya hinarang ng kahit sino. Ang mga sales lady na dati kunwari abala ay tila gusto nang lumubog sa sahig sa hiya. Huminto siya sa mismong display case kung saan naroon ang hikaw na matagal na niyang hinahanap. "Iyan," sabi niya habang nakaturo sa floral design earrings. "Iyan ang gusto kong makita kahapon." Mabilis na kumilos si Kesha. Naninginig ang kamay habang inlalabas ang velvet box. Hindi na nito magawang tumingin sa mga mata ni Salve. Pagkabukas ng kahon, tumahimik ang paligid. Naroon ang hikaw, eksakto sa halos kaparehong piraso na nasa lumang sketch ni Mateo. Pino ang pagkakayari, tahimik ang ganda. Hindi maingay, ngulit may sariling dangal. Napatingin si Salve rito ng matagal. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa butik na iyon, hindi siya sa galit na katuon, kundi sa alaala. "Anak," mahina niyang bulong, halos sa sarili lang. Napansin niyon ni Tanya. Naramdaman din ni Pilar na nakatayo sa likod niya at pinipigilan pa rin ang pagluha dahil sa nangyayari. Huminga ng malalim si Salve at saka nagsalita ng mas malinaw. "Bibilin ko ito." Agad sumabat si Octavio. "Donya, bilang paghingi po ng tawad, ibibigay na po namin sa inyo ng walang bayad." "Hindi," putol ni Salve. "Hindi ko kailangang tumanggap ng limos mula sa mga taong nanginsulto sa akin. Bibilin ko ito, buo, ngayon din." Mabilis na sumenya si Hesper at agad inilabas ang card holder. Sa loob ng ilang segundo, nabayaran ng hikaw ng walang pagtawad, walang pag-aalinlangan at walang pagpapakita ng yabang.
Ngunit ang mas mabigat na tumama sa lahat ay ang sumunod na sinabi ni Salve. Hindi ko ito binibili para sa sarili kong luho, sabi niya habang hawak ang kahon. Binibili ko ito para sa alaala ng anak kong namatay na hindi man lang nakapag-asawa. Ito ang alahas na matagal ko nang gustong bilhin para sa pangakong hindi na natuloy. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ng lahat ng nakarinig. Si Kesha ay napayuko. Si Marnie ay hindi na mapigilan ng pagluha. Kahit si Brando na nakatayo sa may pinto ay halatang tinamaan ng hiya. Doon nagsimulang mas lumalim ang bigat ng nangyari. Hindi na ito simpleng usapin ng isang mayamang matandang pinihaya. Isa itong ina na may dalang sugat at ang sugat na iyon ang kanilang nilapastangan dahil lamang sa anyo nito. Pag-alis nila sa butik, hindi na nawala sa balita ang pangyayari. May ilang video pala ng insidente kahapon na na-upload na sa social media, ngunit sa simula ay itinuring lang iyong katawa-tawang esena ng isang matandang nagpumilit sa mamahaling tindahan. Na ang nabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Salve at ang dahilan ng kanyang pagpunta roon, biglang nag-iba ang ihip ng publiko. Ang mamamahayag na si Inigo Paredes ng isang kilalang online news desk ang unang kumuha ng masusing ulat tungkol sa insidente. Ma'am Pilar, tanong niya nang pinuntahan niya si San Gregorio makalipas ang 2 araw. Pwede niyo bang ikwento kung ano talaga ang nangyari? Sa ilalim ng isang punong santol sa bakuran ng bahay ni Salve, buong tapang na nagsalita si Pilar. Ang totoo, hindi lang si Mamang pinahiya nila. Lahat ng mukhang simple, lahat ng matatanda, lahat ng taong hindi branded ang damit, parang automatic nang wala ng karapatang respetuhin. Yun ang masakit. Mula roon ay naglabasan din ng ibang reklamo laban sa Aurelia Gems. Isang dating empleyado na si Darlene Mijares ang sabing matagal nang may ugali si Livia na huwag papasukin ng maayos ang mga customer na mukhang hindi aabot sa presyo. Isa pang kahera ng katabing store na si Junifer Robles ang nagpatotoong ilang beses na rin silang nakarinig ng mapangmatasang komento mula sa boutique manager. Habang lumalaki ang issue, unti-unti na nagsimulang kumilo si Salve hindi lamang para sa kaso, kundi para sa pag-aayos ng buhay ng kanyang mga paligid. Isang gabi, ipinatawag na sina Pilar, Nardo at Elian sa sala. Nardo, ilang taon ka nang namamasada sa lumang tricycle na yan? 14 na taon na po, sagot niya. Ilang beses ka nang naaksidente? 3 po, pero maliliit lang. Tumanggo si Salve. Ayoko nang bumalik ka sa kalsada na parang sugal ang buhay mo. Hahanapan ka namin ni Hesper ng paraan para makakuha ka ng bagong prangkisa at mas maayos na sasakyan. Nanlaki ang mata ni Nardo. Ma'am, hindi po pwede. Pwede. At hindi utang ng loob ang tawag dyan. Kabayaran yan sa katapatan mo. Napayuko si Nardo, hindi na makasalita. Binalingan niya si Elian. Anong sabi mo noon gusto mong maging architect? Opo. Pero baka hanggang pangarap lang po. Mahinang sagot ng binata. Hindi na, sabi ni Salve. Simula next semester, tutulungan kita. Pero may kondisyon ako. Ano po yun? Tapusin mo at huwag mong sayangin ang pagkakataong ibibigay sa'yo. Napaluha si Elian. Opo. At nang gabing iyon, tinawag din niya si Pilar sa kusina nang silang dalawa na lang ang natitira. Yung anak mo, si Benhur, sabi niya. Kailan ang susunod na check up niya sa bato? Natulala si Pilar. Ma'am, bakit niyo po naalala? Hindi ko nakakalimutan ang mga problema ng taong nananatili sa tabi ko. Sagot ni Salve. Sasagutin ko ang gamutan niya. Hindi na napigilan ni Pilar ang pagiyak. Ma'am, sobra-sobra na po ito. Hindi pa. Mahinang sabi ni Salve. Ngayon pa lang ako nagsisimulang bumawi sa buhay. Ngunit habang may mga buhay na unti-unting umaayos sa paligid niya, may mga taong hindi pa tapos sa paglaban. Sa opisina ni Octavio Barrera sa lungsod, nagsimula ang lihim na pagpupulong. Sir, lumalaki na po ang issue, sabi ng PR consultant na si Marfel Simangan. Masama ang takbo sa publiko. Nakaupo si Livia sa gilid, tahimik ngunit halatang desperado. Si Brando naman ay nakatungo. Hindi tayo pwedeng bumagsak dahil lang sa isang matanda, mariing sabi ni Octavio. Hindi na po ito dahil lang sa matanda, sagot ni Marfel. Simbol na siya ngayon ng discrimination issue.
Then control the story. Malamig na sabi ni Octavio. Maghanap kayo ng anggulo. Ipakita niyong unstable siya o kaya palabasin niyong may misunderstanding lang. Sir, mahinang sabi ni Brando. Pero may CCTV po. Napatingin sa kanya si Octavio. At sino ang nagsabing lahat ng CCTV ay kailangang manatili? Doon nagsimulang bumigat ang mga susunod pang laban. Dahil kahit nabawi na ni Salve ang kanyang dangal sa unang bugso ng pagbabalik, malinaw na hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa bawat hakbang niyang nagpapabuti ng buhay ng mga taong tapat sa kanya, may mga taong lalong nagiging desperado na iligtas ang sariling pangalan. At sa gitna ng umuusbong na pag-asa sa San Gregorio, may bagong unos na tahimik namang nagtitipon sa lungsod. Isang unos na susubok hindi lang sa tapang ni Doña Salve, kundi pati sa tibay ng mga taong unti-unti na niyang muling binubuo ang buhay. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang at makisali ka muna sa ating kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap pakinggan ang isang kwento kapag sabay-sabay natin itong binubuo sa isip at puso. Kaya tara, at samahan mo ako sa huling yugto ng buhay ni Doña Salve, ang bahaging magtatapos sa sakit, ngunit mag-iiwan ng pag-asa. Pagkatapos ng lihim na pagpupulong sa opisina ni Octavio Barrera, hindi na nagtagal bago nagsimulang gumalaw ang kampo nila sa paraang inaasahan na ni Salvacion Vergara. Sa mga sumunod na araw, may ilang anonymous posts sa social media na lumabas na nagsasabing pinalalaki lang daw unawa ng matanda ang issue para makakuha ng simpatsya. May isang vlog pa na pilit ipinapalabas na baka raw may mental decline na si Salve kaya hindi na nito naintindihan ang nangyari sa butik. May ilan ding fake accounts na biglang nagsulputan at nagsabing kaya raw siya napaalis ay dahil magulo at agresibo ang kanyang ugali. Ngunit ibang Salve na ang kaharap nila ngayon. Habang nakaupo siya sa lumang beranda ng kanyang bahay isang maulang hapon, tahimik niyang pinapanood ang pagpatak ng ulan sa mga paso ng rosas nang lumapit si Tanya Valles na may dalang folder at tablet. "Donya," sabi nito, "lumabas na po ang unang wave ng smear campaign." Hindi man lang natigilan si Salve. At ano ang sabi ng legal team? Nakakuha na po tayo ng screenshots at digital trail. Ang mas mabigat, may koneksyon ng dalawang account sa PR subcontractor na madalas gamitin ng grupo ni Octavio. Doon siya bahagyang tumingin kay Tanya. Akala nila, mahinang sabi ni Salve, kapag tahimik ang isang tao, mahina na. Hindi nila alam, ang katahimikan ko noon ay paghihintay lamang. Sa sala, naroon sina Pilar, Nardo, Elian at maging si Sister Corazon na dumalaw mula sa kabilang bayan. Ang madre ang matagal nang nakakakilala sa pamilya Vergara at isa sa mga kakaunting taong nakaalam kung paano unti-unting napulbos ang buhay nila noon. "Salve," sabi ni Sister Corazon habang nakahawak sa rosaryo. "Hindi ito magiging madali. Kapag desperado ang tao, mas marumi silang lumaban." "Alam ko, sister," sagot niya. "Pero hindi na rin ako yung dating umiiyak lang sa sulok." Sa araw ding iyon ay dumating si Inigo Paredes, ang mamahayag na unang sumeryoso sa kwento niya. Hindi gaya ng iba na naghahabol lamang ng viral na eksena, si Inigo ay naghahanap ng katotohanan. "Doña Salvacion," sabi nito habang inilalatag ang recorder sa mesa. "May lead ako. Mukhang may pressure sa loob ng kumpanya para ipaako kay Brando ang buong sisi at palabasing siya lang ang naging marahas." Napatingin si Pilar. "Ay sus, kitang-kita naman sa kilos ni Livia na siya ang nag-utos." "May mas mabigat pa," dagdag ni Inigo. "May balak silang sabihing isolated case lang ang nangyari. Pero may 3 pang dating empleyado na gustong maglabas ng salaysay. Matagal na raw may pattern ng pangmamaliit sa matatanda at mukhang mahihirap." "Tulungan mo silang magsalita," sabi ni Salve. "Hindi ko gustong sa akin lang umikot ito. Kung may iba pang nasaktan, panahon nang marinig sila." Doon nagsimulang mas tumibay ang kaso. Isa-isang nagsulputan ang mga taong dati tahimik dahil sa takot. Si Darlene Mijares, na dating sales associate ng butik, ay nagbigay ng sinumpaang salaysay na ilang beses na raw siyang pinagagalitan ni Livia kapag masyado siyang magalang sa mukhang walang budget. Si Junifer Robles naman, ang kahera sa katabing tindahan, ay nagpatotoong ilang beses niyang narinig si Livia na nagsasabing nakakasira ng ambience ang mga customer na mukhang galing probinsya.
May isang matandang customer pang si Adela Sison na umaming minsan na rin siyang hindi pinansin sa parehong butik dahil naka-rubber shoes at simpleng blouse lamang siya. Samantala, sa kabilang kampo, lalong nabubulabog si Octavio Barrera. Sa isang pribadong conference room, halos pasigaw na niyang hinarap sina Livia at Brando. "Bakit ninyo hinayaang lumaki ito ng ganito?" Galit niyang sabi. Namumutla si Livia. "Sir, hindi ko naman po alam na may koneksyon pala siya sa building trust at may ganoon kalaking pangalan. Hindi iyon ang punto," putol ni Octavio. "Kahit sino pa siya, hindi dapat naging ganyan kagarapal ang ginawa ninyo." Si Brando naman ay tahimik lang, ngunit halata ng mabigat ang loob. "Sir, pwede po bang magsabi ng totoo? Kahit ako hindi na rin mapakali. Mali ang nangyari." Biglang napalingon sa kanya si Livia. "Anong ibig mong sabihin?" "Mali ang ginawa natin, Brando." Ngayon ay mas buo na ang boses ni Brando. "Hindi siya nanlaban. Hindi siya bastos. Ikaw ang nag-utos. Ako ang sumunod." "Brando, mag-ingat ka sa sinasabi mo," malamig na sabi ni Octavio. Pero sa sandaling iyon, tila may nabasag na sa loob ng gwardya. Ilang gabing hindi siya nakatulog mula nung narinig niya ang sinabi ni Salve sa butik at lalo nang malaman niya ang totoong dahilan ng pagbili nito ng hikaw. Naalala niya ang sarili niyang ina na namatay na simpleng labandera at kung paano rin ito madalas maliitin ng mga may pera. "Hindi ko na kayang magpanggap, sir. Kung kailangan kong mawalan ng trabaho, sige. Pero hindi ko na kayang akuin ang lahat para protektahan kayong lahat." Natahimik ang silid. Iyon ang unang bitak sa depensa ng kampo ni Octavio. Hindi nagtagal, sa tulong ni Attorney Ramir at ni Judge Celestina Obara na kilala sa pagiging patas at strikto, itinakda ang araw ng formal na pagdinig sa civil at criminal liabilities kaugnay sa insidente. Sa mismong araw na iyon, puno ang maliit na courtroom. Naroon si Salve, maayos, ngunit payak pa rin ang bihis, kasama sina Pilar, Tanya, Hesper at Elian. Sa kabilang panig ay naroon sina Octavio, Livia at ang kamilang mga abogado. Naroon din si Brando, ngunit ibang-iba ang tindig, parang taong handang akuin ang sarili niyang pagkakakulang. Habang nagsisimula ang pagdinig, tahimik lang si Salve. Hawak niya ang maliit na rosaryo sa loob ng bag. Hindi siya nanghihina, pero dama niyang mabigat pa rin ang lahat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ang bawat detalye ng nangyari ay muli niyang maririnig sa harap ng maraming tao. Unang tumistigo si Pilar. "Hindi kami humingi ng espesyal na pagtrato," sabi niya sa malinaw na boses. "Ang gusto lang namin, ipakita sa amin ang hikaw. Yun lang. Pero mula pagpasok pa lang namin, hinusgahan na kami dahil sa itsura namin." Sumunod si Junefa, si Darlene at si Adela Sison. Isa-isa nilang tinatibayan na hindi aksidente o minsan ang pagkakamali ang nangyari. Kultura ito ng pangmamaliit. Pagdating kay Brandon, napansin ng lahat ang paninginig ng kanyang mga kamay. "Mr. Sese," sabi ng abogado ni Salve, "inoobliga ka ba ng sino man na tumistigo ngayon?" "Hindi po," sagot niya. "Sabihin mo sa korte kung ano ang totoo." Napaluha si Brandon bago sumagot. "Totoo pong ako ang humawak kay Doña Salvacion at nagpalabas sa kanya. Pero hindi ko po yun gagawin kung hindi inuutusan ni Ma'am Livia. At ang totoo po, wala namang ginawang masama si Doña. Gusto niya lang makita yung hikaw." Parang nag-iba ang hangin sa loob ng courtroom. "May pressure ba sa'yo matapos ang insidente?" tanong pa ng abogado. "Opo," sagot ni Brandon. "May gustong ipaako sa akin lahat, na ako raw ang kusang naging marahas. Pero hindi po totoo yun." Biglang tumayo ang abogado ni Octavio para mag-object, ngunit hindi na napigilan ang bigat ng sinabi ni Brandon. At nang ilabas ang CCTV footage, ang malinaw na kuha kung saan makikitang si Livia ang unang nag-utos at si Salve ay tahimik lamang. Tuluyan ng gumuho ang depensa nila. Nang salita si Livia sa witness stand, halatang lupaypay na ito. "Hindi ko po inisip na
Ganyan kalalim ang dahilan niya, sabi niya habang umiiyak. Hindi siya tinignan ni Salve. Ang totoo, hindi nagalit ang nangingibabaw sa kanya sa puntong iyon. Pagod, lumbay, at isang kakaibang awa sa mga taong piniling mabuhay sa paghusga sa iba. Sa huli, nagdesisyon ang hukuman pabor kay Salvacion Vergara. Pinanagot ang management ng butik sa diskriminasyon, moral damages at public humiliation. Si Livia ay tinanggal sa pwesto at na-blacklist sa ilang malalaking retail groups matapos lumabas ang iba pa nitong abuso sa empleyado at customer. Si Octavio Barrera ay inutusang magbayad ng malaking danyos at magsagawa ng pampublikong paghihingi ng tawad. Si Aizel Arcena, na una nang nag-delete ng mga lumang post, ay tuluyan nang nawala ng ilang sponsor nang kumalat ang video ng kanyang pangungutya sa matanda sa araw ng insidente. Samantala, si Brandon ay nabigyan ng mas magaang pananagutan dahil sa kanyang pag-amin at pakikipagtuningan sa kaso. Paglabas ng courtroom, humabol siya kay Salve sa hallway. "Donya," nanginginig niyang sabi, "pasensya na po. Hindi ko po mababawi ang ginawa ko." Huminto si Salve at marahang hinarap siya. "Hindi mo na mababawi, pero pwede mong baguhin ang buhay mo mula rito." Napayuko si Brandon. "Bala ko pong umuwi sa probinsya. May pinsan akong bus line. Baka tumanggap sila ng driver o dispatcher." "Mas marangal ang hanap buhay kaysa sa trabahong kapalitang konsensya," sagot ni Salve. Napaiyak si Brandon. "Salamat po." Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting humupa ang ingay ng kaso. Ngunit sa buhay ni Salve, hindi huminto ang paggalaw ng biyayang unti-unti niyang ibinabahagi sa iba. Ang perang napanalunan niya sa kaso ay hindi niya ginamit para sa panibagong luho o pagbili ng mas marami pang alahas. Bulong niya. "Natupad ko rin, hindi man sa paraang inisip natin noon." Mula sa likuran ay marahang luwapit si Tanya Valles. Sa mga nakaraang buwan, mas naging malapit ito kay Salve. Bilang ulila at matagal nang nagtatrabaho sa natitirang bahagi ng legacy ng mga Vergara, unti-unti na rin siyang naging parang anak sa matanda. Lumingon si Salve at ngumiti. "Tanya," sabi niya, "lumapit ka." "Opo, Donya." Inilabas ni Salve ang hikaw at marahang inilagay sa palad ni Tanya ang kahon. "Po?" gulat na sabi ni Tanya. "Para saan po ito?" "Pamama ko sa'yo." "Donya, hindi ko po matatanggap." "Matatanggap mo." Mahinahon ngunit matatag niyang sabi. "Hindi para ipagyabang, kundi para maalala mong may mga bagay na nagkakaroon ng tunay na halaga, hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa pag-ibig at alaala na kalakip nito." Napaluha si Tanya. "Salamat po." Sa labas ng chapel, maririnig ang mahinang tawanan ng mga batang scholar ng Casa Mateo. Sa hardin, abala si Pilar sa pag-aasikaso ng mga bagong tanim na rosas. Sa gate, dumating si Nardo upang ihatid ang ilang matatandang bisita ng foundation. Sa opisina, naglalatag si Elian ng draft ng bagong building plan. At sa kabilang bayan, si Brando ay nagsisimula ng muli bilang dispatcher sa bus line ng pinsan niya. Tahimik, ngunit marangal ang buhay. Si Livia, matapos mawalan ng trabaho at reputasyon, ay napilitang humarap sa sarili niyang mga pagkakulang. Si Octavio naman ay nanatiling mayaman, ngunit hindi na muling naibalik ang dating kinis ng kanyang pangalan sa negosyo. Si Isel naman ay natutong hindi lahat ng viral na tawa ay nagiging tagumpay. Habang papalubog ang araw sa San Gregorio, lumabas si Salve sa chapel at naglakad patungo sa gitna ng hardin ng Casa Mateo. Huminto siya sa tabi ng isang punong itinanim sa alaala ng anak niya. Dahan-dahan niyang hinaplas ang dahon nito habang umiihip ang banayad na hangin. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi na niya naramdaman ang dating bigat sa dibdib. Naroon pa rin ang alaala, naroon pa rin ang sakit, ngunit hindi na siya alipin nito. Ang matandang babaeng minsang kinaladkad palabas dahil akala ng iba ay wala siyang halaga, ngayon ay nakatayo sa gitna ng buhay na kanyang naiangat. Hindi na para patunayan kung sino siya,
kundi para ipakitang ang tunay na dangal ay hindi nawawala kahit yurakan pa ng mundo. At habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng Casa Mateo, ngumiti si Salvacion Vergara ng buong payapa dahil sa wakas, ang isang sugat na matagal niyang dinala ay nagkaroon na rin ng wakas. At ang natitira na lamang sa kanyang puso ay hindi na paghihiganti, kundi isang tahimik at marangal na kapayapaan.